Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan.
sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na nagpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahanimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak sa parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Ang kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mong yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa akin likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Magsitayo na po. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Sumainyo ang Panginoon. At
at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman, at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo. Sapagat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo kayo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ng lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online, magandang umaga po. Ngayon po ay araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw nating mga deboto. Kaya't sa simula, ating papurihan at parangalan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sa atin pong mga pagbasa ngayon, malinaw po yung ninanais ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Ano po yung malinaw na nais at pangarap ng Panginoon para sa ating lahat? Nais niya tayo na makaranas ng kaligtasan. Uulitin ko po, ang nais ng Diyos, tayong lahat ay maligtas at makapiling niya magpasawalang hanggan. Ang tanong ko po sa inyo, nais niyo rin po ba iyon? Amen. Mabuti na po yung malinaw. Kasi kapag nais natin, gagawan natin ng paraan para makamit iyon. Kaso po, sa ating buhay at paglalakbay dito sa mundong ito, merong dalawang balakid po na ipinipresenta yung ating mga pagbasa sa araw na ito. Ano po yung unang balakid? Sa unang pagbasa po, ano yung naging balakid ng bayan ng Israel para patuloy na maging maginhawa at mapayapa ang kanilang paglalakbay patungo sa pagliligtas? Alam niyo po yung naging balakid nila? Yung kanilang mga sarili. Yung kanilang mga sarili, pumili ng ibang kakampihan, liban sa Diyos. Pumili ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan, tumalikod sa Diyos na tunay na nagmamahal sa kanila. At gusto ko pong tingnan din natin yung ating mga buhay. Tingnan po natin, meron na bang pumapalit na mas mataas kay Jesus Nazareno dito sa puso ko? Kasi kung iba na yung pinipili kong Diyos ay kayamanan, kapangyarihan, katanyagan, alam niyo po, hindi rin ito ang magiging daan patungo sa ating kaligtasan. Bagkus ito'y magiging daan patungo sa ating kabagsakan. At ano po yung mahalagang gagawin kapag nakita natin na sa ating buhay, marami na tayong ginagawang pagtalikod sa Diyos. Lumalayo na tayo sa Jesus Nazareno. Gagamit po ako ng isang karanasan para mas madali po nating maintindihan. Nung ako po'y high school pa, hindi pa naman po matagal na panahon iyon, pero hindi pa po uso noon yung Waze tsaka Google Maps. Isang araw po,
kaming magkakaklase, sabi namin, sa darating na Sabado, alas 9 ng umaga, pupunta tayo sa bahay ng isa nating kaklase para gumawa ng school project. Tinanong nila ako, pupunta ka na lang ba doon ng diretso? Sabi ko, oo, alam ko na iyon. Dumating po yung araw ng Sabado, dumating yung araw ng alas 9, ang hindi na lang po dumadating, ako po. Bakit po? Kasi naliligaw na po ako. Ang yabang-yabang ko pang sinabi, alam ko na iyon, magkita-kita na lang tayo doon. Tinext ako nung aking kaklase, nasaan ka na? Nandito na kami lahat, ikaw na lang ang kulang. Alam niyo po ang sagot ko? On the way na. Di ba ho, gano'n naman tayo. Kahit malayo na, kahit kakagising pa lang, kahit hindi natin alam kung saan na papunta, para masabi lang na alam natin, sasabihin natin, on the way na, huwag kayong mag-alala, malapit na ako. Mag-iisang oras na po ako nag-iikot doon sa lugar nila, hindi ko talaga mahanap yung kanilang bahay. Kaya sabi ko, sige na nga, sasabihin ko na sa kaklase ko na nawawala ako. Tinext ko po siya, sabi ko, nandito ako sa ganitong kanto, pakipuntahan na ako. Matapos po ang ilang minuto, natagpuan ako at nakarating kami sa aming patutunguhan. Ano po yung mahalagang ginawa ko? Ako po ay umamin nung ako ay naliligaw na. Umamin ako nung alam kong nawawala na ako. At sa aking pag-amin, ako'y natagpuan at kami nakarating sa aming patutunguhan. Kaya yun po yung unang mahalagang paanyaya sa atin. May balakid sa ating buhay. At kung minsan, ito yung mga sarili nating desisyon, yung pagkamayabang natin, pagkamapride natin, kaya tayo tuluyang naliligaw at nalalayo sa Diyos. Ang imbitasyon ng Panginoon ng unang pagbasa, tayo ay umamin, bumalik sa Diyos upang tayo'y matagpuan ng Diyos at magabayan niya patungo sa kaligtasan. Kaya, pakisabi nga po sa katabi, umamin ka na. Hindi po sa crush. Umamin na po kayo sa ating Panginoon para tayo'y matagpuan at makarating sa kaligtasan. Maliwanag po ba? Amen? Ikalawang balakid po. Ito po, madalas din nating nararanasan ito. Sa Ebanghelyo po, pupunta tayo. Sa Ebanghelyo po, ang balakid naman ay yung mga nararanasan ng mga taong nagsusumikap na sundin ang ating Panginoon. Ano po yung mga balakid ng mga nagsusumikap na sumunod sa ating Panginoon? Yung pag-uusig ng ibang mga tao. Kapag ginagawa natin yung mga tama, ipinapahayag natin yung mga tama, maraming mga bagay, maraming mga tao, maraming mga puwersa ang magpapahirap sa atin. Maraming mga puwersa ang mananakit sa atin. Maraming mga puwersa, lalo na ang puwersa ng kasamaan, na tunay tayong pipigilan para yung ating pagsusumikap na maglakbay patungo sa kaligtasan ay mapatigil na lamang. Hindi ho ba ganun minsan? Kunyari kaming mga pari, magpapahayag ng katotohanan ng tama, anong sasabihin po? Marami rin naman kayong mga pagkakamali. Kapag tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapwa, tayong mga naglilingkod sa simbahan, kapag tayo'y nagsusumikap din, di ba maririnig natin minsan, ba't ka nagsasabi ng ganyan? Di ba ginagawa mo rin naman yan dati? Anong karapatan mong magsabi ng ganyan sa amin? Ginagawa mo rin naman yan. Ano po yung mahalaga dito? Kapag natagpuan na po natin, naliwanagan na tayo sa kung ano yung tama, hindi naman po pinagbabawal na magbago ng loob. Hindi ipinagbabawal na magsalita na ng ayon sa katotohanan at tama. Hindi tayo pinipigilan na magtama na ng ating mga kapwa
Oo, marami tayong mga nagagawang mga pagkakamali at dumadaan tayo sa mga kahinaan. Pero hindi ibig sabihin noon, yun na yung wakas natin. Binibigyan tayo ng ating Panginoong Hesus Nazareno ng liwanag ng gabay ng kanyang salita upang magkaroon ng pagbabago sa ating mga buhay at upang yung pagbabagong iyon maidala din natin sa buhay ng ating mga kapwa. Kaya lamang po minsan talaga, mahirap sa simula at mahirap magpatuloy dahil maraming kakalaban kapag tayo ay nasa tama na. At ano pong panlaban dito? Pagpupursige. Paghingi ng patuloy na lakas kay Jesus Nazareno. Dahil kung wala sa atin ang tatayo sa tama at katotohanan, lalo lamang pong magkakagulo ang ating lipunan. At sasabihin ko po sa inyo, yun naman din yung gusto ng masama, na kapag tayo ay nasa tama na, magpapadala yan ng maraming mga pagsubok para yung ating mga kalooban manghina ng manghina, magduda ng magduda. Tanungin natin yung ating mga sarili, sabihin natin sa Diyos, Panginoon, ginagawa ko naman yung tama, pero bakit ganito yung aking paghihirap? Yun po yung gustong tanong ng demonyo na pumasok sa ating mga isipan para pagdudahan natin yung grasya at paggabay ng Panginoon. Dahil kapag puno na ng pagdududa yung ating mga isipan, kapag nanghihina na yung ating mga kalooban, baka sabihin natin, tama na siguro iyon, mananahimik na lang ako, bahala na lang sila sa buhay nila. At kapag tayo nanahimik at hindi ginawa ang ating misyon, talagang kaguluhan, kawasakan ang mangyayari sa ating mga buhay. Naalala ko po, di ba po dito sa Quiapo, dinadala yung Nazareno kung saan-saan. May isang araw po, na-assign po kong magmisa sa Quezon City, sa Bureau of Fire Protection. Ang alam ko pong oras ng aking misa ay alas 12. 10:30 na po, kinausap po ko ng pare, tinawagan ako ng pare sa BFP. Sabi niya, Father, 30 minutes na lang, nasaan ka na? Sabi ko, nandito pa ako sa Quiapo kumakain. Bakit po, Father, hindi kayo umaalis pa? Sabi ko, alam kong misa ko ay alas 12 pa. Sabi niya, Father, ang misa natin ay alas 11. Sabi ko, naku po. Kaya ang ginawa ko, sige na, nagpatawag na po ako ng maghahatid sa akin para makaalis kami. Kung maliit man kami ay konting oras lamang. Alam niyo po, nung papunta na kami sa BFP, napansin ko po, parang mali yung dinadaanan po namin. Yung araw po na yun, nalaman ko, dalawa po pala yung BFP sa Quezon City. Merong National Headquarters at Quezon City Office. Doon kami dapat sa National Headquarters, papunta po kami sa Quezon City Office ng BFP. Sabi ko, ano ba naman ito? Mali na yung oras na dumating sa akin, mali pa yung pupuntahan namin. Lord, gusto mo pa bang ituloy namin ito? Tinuloy naman po namin, kahit late na kami. Pero ano pong pinupunto ko? Ganon nga po sa ating mga buhay. Kapag tayo'y naglalakbay patungo sa ating misyon, maraming mga balakid na darating sa ating mga buhay. Mga balakid na hindi natin inaasahan, hindi rin natin makokontrol. At ano lang po yung makokontrol natin? Yung ating mga sarili, yung ating disposisyon, yung ating mga kalooban. Kaya naman mga minamahal kong mga kapatid, kapag nakikita na po natin na maraming balakid na dumarating sa ating mga buhay, ito'y pagkakataon para mas patibayin pa natin yung ating pagkapit sa ating Poong Jesus Nazareno upang yung ating mga kalooban ay hindi manghina, bagkus magkaroon ng patuloy na lakas upang gampanan yung ating mga misyon. Amen. Bilang panapos po, ito po yung isang mga bagay na gusto ko pong maalala ninyo. Hindi po pinapangako ng Diyos na magiging madali yung ating mga buhay. Hindi niya pinapangako na kapag tayo'y nagpahayag ng ating pananampalataya at patuloy na
sumasanib sa kanyang isang malaking pamilya, hindi pangako po yung madali at maginhawang buhay. Ibig sabihin, hindi pangako yung buhay na walang problema. Ano po yung ipinapangako ng Diyos sa araw-araw ng ating mga buhay? Ang pangako po ng Diyos ay hindi tayo mag-isa. Sinasamahan niya tayo sa bawat balakid na dumadating sa ating mga buhay. Sabi po ni Pope Francis, sa ating mga buhay, may malalaking krus, may mga maliliit na krus. Ito yung mahalagang tandaan natin. Malaki man yung krus o maliit, hindi natin ito binubuhat ng mag-isa. Palagi nating kasama ang Diyos. Palagi nating kasama ang poong Jesus Nazareno. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, maging maliwanag po sa atin yung katotohanan iyon, na yung Diyos palaging kasama natin. Nawa, buksan natin yung ating mga puso sa Kanyang pagdamay, sa Kanyang pag-akay, upang marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Sa bawat kahilingan na ating itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang luna sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan, sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak. Sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito, na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami ideya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman namin. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ang lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Panalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno, magsilod po ang lahat. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan, dinadakila at pinasasalamatan ka namin, nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama, pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at ang masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gitnang kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, muli pong paalala, yung buhay po natin, sasabihin na po sa atin ng ating poong Jesus Nazareno, hindi po magiging madali ang lahat, pero magiging sulit ang lahat sa mga taong patuloy na magiging tapat hanggang wakas, dahil ang gantimpala sa mga tapat ay buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.